Ngayon po ay buwan na ho ng Setyembre. Ngayon po ang unang linggo ng buwan ng Setyembre. At napakabilis po ng panahon. 4 na buwan na lang tapos na naman po ang taon. At ngayon pong araw pong ito, ang unang araw ng ating pong paksang bago na tatalakayin. Bagaman ito naman po ay hindi na bago sa ating lahat. I do believe ito po'y narinig na ho ninyo. Pero maganda hong ating inuulit-ulit na pinag-aaralan po. Okay? So, batiin nyo naman po yung katabi nyo. Ngitian nyo ng isa o dalawa. Yan. Okay? Sabihin nyo, kumusta kapatid? Yan. Salamat, buhay ka pa. No? O ba? Oo, siyempre, kung wala na, wala na. O, kaya salamat at buhay pa tayo. Okay. So, ngayon po, tayo po ay may bagong paksa. At ang ating pong bagong paksa ay hinango po natin sa salita ng Diyos. Okay, our lesson for today is about Christian enjoyment. Yan o, yung ating topic. Kita nyo naman siguro yung kulay, pula. Pula nga ganyan. Pinkish. Okay. Ang mga bata daw, pag pula, masaya. Ngayon, ang topic natin, enjoyment. Nakakalungkot naman kung ilalagay natin background ni itim. Ano ho? So, Christian enjoyment. Yan ho ang ating paksa ngayon. At sa pangalawang slide natin, mayroong katanungan dito. Okay, sa pangalawang slide natin, may mga ilan ditong tanong. Yan, how is your life as a Christian? Are you happy? Yan, nako, saya. Ang ngiti, saya, sama-sama, pamilya, are you happy? Or sad? Ay, tsura niyan. Yan. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung ganyan ang itsura. Hindi naman. Okay. So, how is your life as a Christian? Are you happy or sad? Yan po ang ating, kumbagay, tanong na pambungad. So, kung tatanungin ko po kayo ngayon, kumusta po ang ating buhay? Ang inyo po bang buhay Kristiyano ay masaya? Ano po? Masaya o malungkot? Yan yung tanong sa ating lahat. Bagaman, ang tema natin ay tungkol sa kasayahan o kagalakang Kristiyano, hindi lingid po sa atin na minsan ang ating buhay bilang Kristiyano, bagaman nasa panig sana ng kasayahan o kaligayahan, ay minsan ay dumaranas sa mga kalungkutan. Ano po? Pero sana ngayon pong umaga sa ating pag-aaral po sa loob ng 4 na linggo, ay tulungan nawa tayo ng Diyos na mabulay po natin yung salitang Christian enjoyment. Okay. Sa ating ikatlong slide, makikita po natin dito yung scripture reference natin. Buksan natin muna ang ating mga Bible. At bagaman nakaplastar na ho yan dyan, ay sa Tagalog ho, magandang tignan ninyo. Okay. So, kung malabo po ang inyong mata, ang inyong Bible ang inyong buksan. Okay, ang sabi po dyan, Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Wala yung S. Always, ano? Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Yan po ang ating scripture reference na napakaganda. Yan po'y kinakanta din po. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Yung po yung kanta natin dyan. Pambata o pangmatanda, pwede po yan. It is about rejoicing in the Lord. At dyan po sa talata na yan ay marami na po tayo makikitang insights. Ano po? Na ang Christian enjoyment ay nandun po. In the Lord. In the Lord. So bago tayo umalis dyan sa scripture reference natin, atin munang sandaling bulayin po yan. So, rejoicing in the Lord. Mahalaga po yan. Rejoice in the Lord, and then yung always.
always. Yung tatlong mga katagang yan, salitang yan, parirala, rejoice in the Lord, always. Rejoice in the Lord, always. Magkakasama po yan, hindi pwedeng pag-iwalayin yan. Kasi yung rejoicing, yan na po yung kagalakan na sinasabi. At ang Kristiyanong kagalakan po, ay hindi po doon sa kung ano yung meron ka at kung sino ka. Kundi, ang kagalakan po ay kung sino yung nasa iyo. Kung sino yung tinanggap mo sa buhay mo na siyang kagalakan natin. At ang sabi po dyan ay, in the Lord. In the Lord. Ibig sabihin po, nandun na. Ang Kristiyanong kagalakan po ay sa Panginoon nang gagaling. Sa Panginoon nang gagaling. Hindi sa mundo. Hindi sinabing rejoice in the world. Always. Ang sabi doon, rejoice in the Lord. Ang mga bagay ng mundo, alam natin, lumilipas, nawawala, at tayo na nandito, lilipas din. Kaya kung ang kagalakan natin nakadepende sa mga bagay ng mundo, pag lumipas at nawala yan, wala na rin yung kagalakan natin. But the truth is, if our rejoicing is in the Lord, ano ang katangian ng ating Panginoon? He is all-powerful. Hindi siya nauubusan ng kakayanan. He is, omniscient. Alam niya ang lahat. Ano pa? He is eternal, walang hanggan. So, if our rejoicing is focused in the Lord, talagang nandun yung rejoicing. Okay? At yung sabi po doon, always. Mahalaga po yung always doon. No? Always. Pag sinabing always, always. Mga galak kayo sa Panginoon, lagi. Lagi. Pag sinabing lagi, hindi minsan. Magkaiba po yung minsan at lagi. Magkataliwas po yon. Pag sinabing lagi, lagi. Kung ang usapan ay minuto, minuto. Pag ang usapan ay araw, araw. Kapag ang usapan ay lugar, kahit saang lugar, nandun yung kagalakan kung nanggagaling sa Panginoon. Anumang lugar ka nandoon. Okay? Yung mga nasa abroad, alam ko, nalulungkot yung marami dyan dahil malayo sa pamilya. Pero if your happiness comes from the Lord, and if you are in the Lord, you can still rejoice kahit na kayo ay nandyan sa malayo. So, our rejoicing is in the Lord. And always, the possibility of rejoicing always is possible if our rejoicing is in the Lord. Okay? And again, inulit nga, no? And again, I say, rejoice. Yan. Kaya po itong topic natin, mahirap discussin ito na tayo mga lunguyin. Ano po, mahirap. Sana ngayong umaga, tulungan tayo ng Diyos. Kung kayo man po'y may mga problema, sana po, sa likod ng mga problema na yan, ay nandun pa rin yung kagalakan. Okay? Hindi kasi naman ibig sabihin na rejoicing is an absence of problem. Hindi po ganun eh. Rejoicing is absence of infirmities or sicknesses. Hindi naman po ganun ang ibig sabihin nun eh. Na, yan, mamaya na, baka masabi ko na yung pinakapuntos. Anyway, so yan po yung verse natin. Rejoice in the Lord always. Sa uluhin nga natin yan, assignment po natin yan. Sige nga po, let us recite the verse. Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Lahat po ng mga kababaihan, pakirecite nga po. Okay, lahat nga po ng mga kalalakihan, pakirecite nga po. Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always, and again, mas marami talaga ang babae. Lahat tayo, pikit! Hindi tayo magme-meditation, ha?
Sasauluhin natin. Pikit, wag na tumingin. Recite. Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Sa ulo na ka? Sa linggo, magre-recite ho tayo lahat. Isa-isa. Roll the verse. Okay, maganda po yung nasasaulo natin yung verse. Second verse. Second reference natin, Nehemiah chapter 8. Maliit pala. Basa niya po dyan sa likod. Basa po ninyo. Diyan po sa huli, Sister Ana, basa ninyo. Maliit yata. Nehemiah 8:10. Old Testament naman tayo. Then he said unto them, go your way, eat the fat, and drink the sweet, and send portions unto them for whom nothing is prepared. For this day is holy unto the Lord, neither be ye sorry. For the joy of the Lord is your strength. Ang kagalakan ng Panginoon ang iyong kalakasan. Ang magkatambal naman dyan uli ay joy of the Lord, and then yung strength. Hindi pwedeng pag-iwaiwalayin yan. Yung joy, yung Lord, and yung strength. Kung yung sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord, may always. Ito naman, joy of the Lord is your strength. Thank you, Brad. So, dyan pa lang po sa verse na yan, we can see na yung kagalakan talaga na mula sa Panginoon ay nagbibigay ng kalakasan. Maraming references sa Bible na nagsasabi, even though our flesh is weak, but our inner man increaseth in strength. Kahit na ang aming panlabas na pagkatao ay nangihina ang ating katawan, pero ang ating namang espiritu ay nag-iibayo ang lakas. Ano po? Totoo yun. Na kahit na physically tayo ay ikangay pagod, but we have the joy. We have the joy. We have the strength because we have the joy of the Lord. Oo. So, ito po ay napakagandang makita natin na mula sa Biblia po, talagang ang lakas natin ay nagmumula sa Panginoon. Ang lakas natin ay nagmumula sa kagalakan na mula sa Panginoon. It's hard without the Lord. Kaya yan nga po yung pinagkaiba natin sa world. Ang mundo, kung titignan nyo, sa mukha pa lamang, ay itsurang empty. Empty. Why? Because they don't have that joy from the Lord. Ang kanilang joy o kagalakan, kasiyahan, yung mga material na bagay. Yung sikat. Sikat. Maraming naabot sa buhay. Naipundar ng mga bagay. Yun ang kagalakan, pinagmamalaki. Pero, at the end of the day, sabi nga palagi, pag yan ay nag-iisa na, wala na. Wala na, hindi niya yan magiging tunay na kagalakan. Yabang na lang yan pag may kaharap. Pero pag nag-iisa na, wala na. Kaya nga minsan magtataka kayo, bakit yung iba, sa gitna na sila'y marami na tinatangkilik, sila pa yung nasasangkot sa kaso. Mga kung ano-anong katiwalian. Obvious naman eh. Hindi naman masasabing mga pulubi yung mga sangkot sa kaso, yung mga bilyones na kaso ngayon na inuungkat sa ating gobyerno, ay talagang hindi mo maiisip, yung nga, nangurakot, ayon. Okay, why? Because they don't have that joy. Pero sa atin po, bilang Kristiyano, our joy comes from the Lord and that gives us strength. That gives us strength. Na kahit na kayo po ay doon sa mga matatanda na po, ako'y naniniwala, yung kagalakan ng isang Kristiyano, hindi yan dahil sa edad.
Oh, I remember Tatay Mana. Kilala niyo ba si Tatay Manahan? Ha? Talaga naman, pagdating sa buhay Kristiyano, binatang-binata ang dating. Oo, very active. Nagwi-witness yan. Saan man yan pumunta. Masigla siya. Okay? Kahit na siya matanda na. So, hindi yung edad ang usapan dyan. At hindi rin naman yung pagiging bata. Minsan kahit batang-bata pa, physically, pero parang pagod na, parang aayaw na. So, our rejoicing and strength comes from the Lord. So, yan po ang ating paksa at galing po sa mga napakahalagang talata. Medyo mahirap sa uluhin yan, pero maganda hong masa ulo natin yan. No? Kahit na yung huling bahagi, for the joy of the Lord is your strength. Pero kaya yan sa biyaya ng Panginoon. Okay. So, the joy of the Lord is the source of our Christian enjoyment. Mga kapatid. Now, let's go on some definitions. Ano ba yung sinasabing joy? Ano po ba yung sinasabing joy? Pag sinabing joy, J-O-Y. Nilagyan po yung acrostic Jesus and others and you. J-O-Y. Jesus and others and you. Yan. Jesus, others, and you. Yan. Ano bang ibig sabihin po ng joy? Sa English definition, it is the emotion evoked by well-being. Okay? Emotion evoked by well-being, damdamin na nagmumula sa magandang kalagayan. Okay? Ito'y sa dictionary pa lamang. Ano po? Success, yun din daw ang ibig sabihin ng joy. Good fortune, yun daw ang ibig sabihin ng joy. So dito pa lang, mababasa na natin yung ibig sabihin ng joy pagdating sa mundo. Initignan natin yung English definition. As the world looks at the word joy. So dito pa lang sa definition, kilala na natin kung anong klaseng joy ito. The emotion evoked by well-being, success, good fortune, or by the prospect of possessions of what one desires. Yan ang ibig sabihin ng joy ng mundo. Pag maganda ang kalagayan mo, joy. Pag ikaw success, halimbawa nakatapos ka ng kurso, o anumang sinisikap mong maabot, success, joy. Good fortune, marami kang kayamanan, tinatangkilik, joy. So, and then, you possess what you desire. Halimbawa, gusto kong magkaroon ng cellphone. Yung bagong cellphone na operated by sound. Ngayon, touch pa lang, no? Time will come, sound na lang. Text, ga-appear na yan. Oo. Dati sa aeroplano, nung ako'y nag-aaral, fly by wire. Dati by wire. Pag sinabing by wire, talagang manual. Aba, later on yung fly by sound na ang aeroplano. Fly by sound. O, turn left, 30 degrees. Oo, gano'n na. Pero ngayon, hindi na. Fly by, na lang, program. Kaya mga aeroplano ngayon, kahit walang piloto, nakaprogram na ho yan. Ipo-program lang kung saan yung destinasyon, gayon. Alam na ho yan. Nakasalpak na ho yan, kumbaga sa isang disk. Kumbaga, ipe-play na lang ho yan, and then, alam na ho ng aeroplano yun. Take off siya ng kanya, lalanding siya ng kanya. Oo, maliban lang kung may mga bagyong biglang nakasagupa. Okay? Pero sa atin po, dito makikita natin, joy is very worldly in this definition. The expression of exhibition of much emotion. Yan. Yung sobrang saya. Sobrang saya. No? Kaya nga po ngayon, ang mga tao, nagre-renta ho yan ng mga comedians. Mga komedyante. Nung kami umuwi ng Maynila, agang-aga, pinlinay agad yung komedyanteng dalawa. Diba kung anong pangalan noon?
Pork chop yata yun. Ewan ko, kilala po sa inyo. Doon ko lang yung nakita. Yung mga unang joke nila nakakatawa. Malinis. Abi, maya-maya, ang mga joke, ikaberdihan na. Pero tatawa talaga ang tao, tatawa. Sabi nila, it's good for the heart, good for the heart. Pero, berde yung kanilang joke. Pero sa kanila, joy na yun. Okay? And then, a state of happiness or felicity, state of happiness, may masaya sa buhay, yan ikay joy. A source of cause of delight, yan ikay joy. Halimbawa, ang source of delight mo, yung katuwaan mo, ay yung apo mo, joy na din daw yon. Okay. Yun ay sa mundo. Isa pang meaning, another meaning, yun ay nakuha natin sa Merriam-Webster. Yun namang isa, English definition pa rin, the emotion of great delight or happiness caused by something exceptionally good or satisfying. Something. So, ang cause ng joy or happiness, emotional delight or happiness, ay caused by something. Something. Okay? Yan ang definition ng joy ng mundo. Then, keen pleasure, elation. Okay. So, nandun yung, kumbaga, masidhing kagalakan o katuwaan. And then, a source or cause of keen pleasure or delight. Something or someone greatly valued or appreciated. Yan. May mga example tayo dyan. Yung pinanggagalingan ng iyong masidhing kagalakan. Joy. Okay? The expression of or display of glad feeling, festive gaiety. Yan na nga po yung saya. Saya. Aura ng masaya. A state of happiness or felicity. Okay? So, bakit po natin tinitignan itong mga definition na ito? Ano ga ang halaga niyan? Kasi diyan po natin mababasa, mga kapatid, kung anong klaseng joy meron ang mundo. Anong klaseng joy o saan kumukuha ng joy ang mundo? Okay? Sa unang definition, mapapansin natin dito, ang source ng joy ay yung well-being, mabuting kalagayan, tagumpay, magandang kayamanan, bagay na iyong ninanais na napasa iyo. Yan po. And then, ay bagay na nagbibigay ng kabutihan at kasapatan sa iyo. Yan po. So, meron ding persona dito, no? Someone. Kasi, siyempre, tao, minsan nagbibigay din ng galak yan eh. Lalo na po yung mga madly in love. Ano ho? Makita pa lang ho yung ika nga sinisinta ay ano ho? Natural yan eh. Okay? Nangyayari po yan. So at least nakita po natin yan sa definition natin. That is the definition of joy of the world. Even though we could relate on it, kasi tayo namang mga tao, tayo ba nararanasan din natin ito? Nararanasan din po ba natin yon? Na tayo natutuwa kapag may nakita tayong bagay na gusto nating makamtan, gumandang pakiramdam natin, kayo natutuwa din? Oo naman, normal na tao pa rin naman tayo. Yan din po yung nagbibigay ng galak sa atin. Now, sa Tagalog naman po, kagalakan. Ang salitang Tagalog ay kagalakan, na ang ibig sabihin nito pagdating sa pangalan ay kasiyahan, galak. Sa next na slide natin, kagalakan ay kasiyahan, galak, katuwaan, saya. Lugod, kaligayahan, pagkatuwa, tuwa, ligaya, pagkagalak, kasayahan, kaluguran. Yan ho yung sa pangalan. Ano po? Sa pandiwa naman, ako Filipino tayo ngayon. Pandiwa, naalala nyo pag po yung mga pandiwa? Sino nakakaalala ng pandiwa? Wala na yata nakakatandang. Alam na lang yata ninyo, toyo. Patis. Yun yung pandiwa, yun yung ginagamit na panghiwa.
Ayan, alam nyo na. Ayan, action word. Kayo naman, binibiro ko lang kayo. Sa totoo lang, minsan sa katagalan na, hindi na natin alam yung mga pandiwa. Action word po yan. Ang ibig sabihin po ng kagalakan or joy, magalak, malugod, masiyahan, ikagalak, lumigaya. Yan. Tinatagalog natin, baka tuon tayo English ka English din hindi naman naiintindihan. So, yan po yung kagalakan. Meron nung diagram dito, doon sa sumunod na slide. May diagram mo kayong makikita dyan. Yan. Ako, ang liit yata. Yun pong nasa gitna, kung makikita nyo po yung pinakasentro, yun yung may mga sanga-sanga. Yung nasa sentro po, kagalakan. Yung pong mga sanga-sanga, yun po yung mga salitang nandyan din na tinagalog kanina. Na ibig sabihin, ang pinakapusong salita o ugat na salita ay yung kagalakan. Ano po? Yung joy. Joy. Bakit po tinitignan natin ito? Kasi tingnan po, pinag-ugatan nung tuwa at ng saya at ng lugod ay yung salitang joy. Yung kagalakan. Yun yung gusto kong makita natin dito. Kaya nilagay natin yung diagram na ganyan. Semantic diagram. Salamat kapatid. Ang tawag daw po dyan, semantic diagram. Alam nyo na po yon. Semantic. Yung po yung natunog sa gabi. Kuliglig pala yan. Okay. Semantic. Okay. So yun po, yung nasa gitna, yung kagalakan at yung sanga-sanga ay yung tuwa, kaligayahan, kaluguran, kasayahan. Na ang ibig sabihin po, kung wala yung kagalakan doon sa gitna, wala yung mga nasa tabi. Nakuha niyo po? So, ibig sabihin pala, maging sa pag-aaral ng salita, na saya, tuwa, galak, ay nag-uugat doon sa salitang yun. Na kung wala yung joy sa Ingles o yung kagalakan, walang lahat ito. Yan. Okay, salamat po. Sige. Next. Bakit word meaning uli? Bakit nag-word meaning uli? Patay. Meron tayong diferensya dyan. Joy. Hindi na-adjust yan. Anyway, sige po. Pasok na ho tayo sa Biblia. Kanina po, yung pong mga definition natin ay definition ng mundo o ng diksyonaryo. Ngayon naman po, pasok tayo sa definition ng mismo ng Biblia. Okay? Biblia. At makikita po natin dito yung relevance. Pagdating sa joy, word meaning na joy, ang salitang ito ay galing sa Griego na salita na chara. Chara. Ang ibig sabihin ay joy, delight. Galing din po ito sa salitang Griego na agaliasis. Hindi ho yan sakit. Siguro ang ilan sa inyo magkakaanak, nagtitingin diyan ng pangalan ng magiging anak. Ako ikipag nagkaanak ay Chara. Ako ikipag nagkaroon ng anak ay agaliasis. Baka mapagkamalang galis. Yan, ang ibig sabihin ng agaliasis, exaltation, or the act of exalting. Pag sinabing exalt, rejoicing, jubilation. Pag sinabing jubilation, talagang malawakan at masidhi ang kagalakan. Jubilee. Yan. Hindi Jollibee, ha? Jubilee. Baliktad. Jubilee. Magkatunog Jollibee. Jubilee. Yeah, ha? And then, ang sabi po dyan, agaliasis ay exuberant. Exuberant. Pag sinabing exuberant, full of unrestrained. Pansinin niyo po dyan yung salitang unrestrained. Unrestrained. Ibig sabihin, hindi masupil, hindi mapigil. Wow! Unrestrained enthusiasm or joy. Yun ang ibig sabihin ng joy. And then, isa pa pong Greek word, euprosune. Na ang ibig sabihin ay joy,
gladness. Okay. Opo, yung prosone. Opo, tama pa yung pronunciation ko po. So, ano pong mapapansin nyo sa definition ng joy dyan? Sa definition ng mundo. Medyo may kaugnayan, pero may kaibahan pa din. Yung definition ng mundo kanina ay may tinutukoy na mabuting kalagayan, nakamit na kayamanan, yung tinatawag na bagay na nakamtan mo, ninanasa mo, na nakamtan mo, yun yung ibig sabihin ng joy. Pero dito, mas malalim po eh. Ang focus ng salitang joy ay yun nga yung binabalik ko kanina, yung ugat, yung kagalakan talaga, yung galak sa loob. Walang binanggit po diyan na dahil meron kang natanggap na bagay, dahil ikaw ay mabuti ang iyong kalagayang pisikal o anuman. Basta ang nakalagay dyan ay kagalakang nasa loob na hindi nauubos. Unrestrained. Full na, unrestrained pa. Magkaiba yung full at unrestrained. Yung full puno. Yung restrained, walang pagpigil, dire-diretso. Pero puno. Nakakita na po ba kayo ng drum na nabutasan? Kita ninyo puno, nung mabutas, umonte. Ang joy, kahit butas, puno, at diretsong agos. Pwede ba mangyari yun? Puno, nabutasan, umagos, ang bilis, pero diretso pa rin puno. Pwede ba mangyari yun? Sa mekanismo, pwede mangyari yun. Yung hinihigop yung tubig. Kita niyo yung mga man-made na waterfalls. Pero iba namang idea po yun. Pero at least, dito natin makikita yung kaibahan ng meaning ng joy. Sa verb, halos pareho na po yan. Sige, diretso na yan. Sa verb po ay chairo, to rejoice, be glad. And then, kaumay, to boast, glory, exalt. Yan na po yung jubilation. Masidhing kagalakan. Yun nandun yung pag sinabing boast, nandun yung, dahil sa tinding galak ay ikaw ay, kumbaga ikay natutuwa, taas noo. Yan. Nagagalak ikaw. And then, agaliyaw, to exalt, rejoice greatly, and then, oninemi, to benefit or profit. Yan po yung joy. Now, let's go on the next slide. Yan. Happy versus joy. Yan ba salitang yan may pinagkaiba? Sa English po, happy, joy. Kung tatagalugin niyo yan, pwede rin isang salita. Yan ang maganda sa nag-aaral din minsan tayo sa mga English words. Kasi hindi lahat po ng mga Filipino words ay may tumpak na katumbas mula sa English. Ang maganda sa English, ang pag-aaral ng mga tinatawag na pagbabanghay ng mga salita, minsan, magkaibang English, magkaiba pa rin ang kanyang diin. Pero kung tatagalugin niyo, pwedeng iisang salita lang yan. Kasayahan, kagalakan, parang iisa lamang. Pero tingnan niyo po, happy versus joy. Meron po bang pinagkaiba yung happy at joy? Yung masaya, happy. Yung maligaya, joy. Yung happy, cornic, peanut, mani. Ayun, joy. Yung tissue. Maliwanag, ang pinagkaiba. Meron akong i-quote dito. Sino yan? Babae itong nag-ano dito. Yan, si Emily. Ito yung kanyang research. Studying the fruits of the Spirit, joy is different from happiness. Sabi niya, in that the word happy comes from the same root word as happen. Yun daw salitang happy ay nanggaling sa salitang happen. Nangyari. Hap, na kung saan ang ibig sabihin ng hap,
means chance or fate. Tsansa or fate. Nagkataon o yung naging kapalaran, kumbaga. Na ang puntos niya dito ay, but joy, ibig sabihin, ang happiness daw ay ganere. Umuugma dun sa definition nila. Ano yon? Pag natanggap mo yung desire mo, gusto ko ikang maging engineer, happy ka. Gusto ko ikang magkaroon ng milyon. Nung mapa sa'yo yun, happy ka. Pero kung wala sa'yo, you have no right to become happy. Yun ang dating. By chance. Para sugal. Di ka? Sa pula, sa puti. Pag lumabas ay pula, tama ako. Parang ganun yun eh. Tumama, swerte. Yan. Yan ang happy. Happiness. Happen. May nangyari sa yung maganda. Yan. Pero yung nangyari sa yung hindi happy yan. Yung hindi maganda na nangyari sa iyo, hindi happy yan. Yun ang term ng happiness. Pero ang joy, sabi diyan, but joy is a source of delight. It is what lies underneath all emotions, no matter what happens to a person. Tindi. Malalim mare. Pag sinabi palang joy, mga kapatid, ito daw po yung pinakapundasyon. Hindi daw po ito parang reaksyon lamang ng isang nangyari sa'yo. Kapag joy po, ito daw po yung nasa ilalim pa nun. Kung ikaw ay masaya ngayon, hindi yun ang joy, kundi yung nasa dahilan kung bakit ka naging masaya ng mas malalim. Na kahit daw ano ang mangyari sa taong yaon, yung sayang yaon, yung galak na yon ay nandun pa din. Siguro hindi nyo ako maiintindihan. Ano gayang brother? Balikan natin yung Philippians 4:4. I-recite nga po ninyo. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Ano po yon? Sino sumulat ng Pilipos? Ang ginamit ng Diyos para isulat yan ay si Apostol Pablo. Kailan isinulat po yan? Yan ay isinulat nung siya ay nakakulong. Siya ay nasa dungeon. Siya ay nakakulong sa Roma dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Anong klaseng lugar yung kulungan? Madilim. Mapanghi. Kasi doon na dumudumi at umuuo ang mga preso. Mainit. Subukan nyo pong pumasok sa loob ng kulungan. Napakainit. Walang kagalak-galak na senaryo o paligid. Dahil sala sa ang katabi mo doon mga tulisan din na nakakulong, ang kasama mo doon maaring isang nasisiraan ng bait dahil sa pagiging homesick. Walang napakagandang tanawin. Ano pa? Si Pablo dito ay meron ding sakit dahil nang naranas na hirap doon sa hagupit din. Pero tignan nyo po, sa gitna na ganun ang kanyang kalagayan, siya pa rin ang umihimok sa mga mananampalataya sa Pilipos na maging magalak. Hindi nga ito masasabi kung siya'y hindi nagagalak sa kanyang kalagayan. So, ang ibig sabihin pala ng kagalakan, mga kapatid, ay hindi doon sa kung ano ang tinatangkilik mo ngayon na material. Hindi ho doon sa kung anong kalagayan mo ngayon physical. Kung ikaw may cancer, ulcer, o anumang ser. Ayan pala ay kung sino yung talagang dahilan ng kagalakan mo at pinag-uugatan at pinagbubukalan ng iyong kagalakan. Kay Pablo, ang kanyang kagalakan ay ang Panginoon.
Kaya kahit ganun ang kalagayan niya, siya ay nagagalak pa rin. Kaya mga kapatid, hindi ko po alam kung anong kalagayan ng buhay meron kayo ngayon. Kaya ngayon tanong natin kanina, how is your life as a Christian? Masaya ka ba o malungkot? Alam niyo po, sa totoo, our joy is in the Lord. Kung meron man tayong mga problema ngayon, hindi ibig sabihin yung joy na yan ay mapupugnaw na din. Ano po? Yang joy na yan ay mananatili pa rin kung ang ating tunay na kagalakan ay ang Panginoon. Pero kung ang iyong kagalakan ay katulad ng kagalakan ng sanlibutan, na nakabase sa tinatangkilik, sa material na bagay, sa mabuting kalagayan, kaaya-ayang bagay na nagbibigay ng galak sa iyo, ay paano kung wala yung mga yan? Lungkot ka nga. Sayang. Pero ngayong ating paksa, sana mga kapatid, makita natin, yung pala yung kagalakan. Ibang-iba pala sa tinatawag na happiness. Pagkawan minsan ginagamit din yung happy, ginagamit din natin yan. Pero ang inner meaning ng word happiness and joyfulness comes from the Lord. Ay, ibig sabihin po, kung ang pag-uusapan ay happiness, it's the Lord. It's the Lord. When we speak of joy, it's the Lord. It's not the world. Opo, hindi rin ang iyong sarili. Kasi tayo pag humarap sa salamin, tuwing umaga po ba kayo naharap sa salamin? Ano nakikita niyo sa itsura niyo sa salamin? Nakaka-encourage? Meron na naman 2 puting buhok. 10 na naman ang nawala. Dumadami ang aking wrinkles. Ang aking mga dwarfs. Ano ga ito? Dwarfs? May mother warp. Sabi ni Mrs., pa-check up mo yan. Ay, wag mo pa-check up yan. Sabi naman ng isa, pa-check up nyo yan. Sabi kasi, meron kaming kamag-anak si Mrs. sa side niya. Kuntil lang, naging cancer. Stage 3 ngayon. Kuntil sa muka. Ewan ko, kung ito may cancerous o phosphorus or anuman. My joy is in the Lord. Alam niyo mga kapatid, yan ang ating paksa. Ito po yung introduction palaang. Sana sa ating paglalakbay po, dito nakita na natin, ang kahulugan pala ng kagalakan ay hindi nakabase doon sa mga bagay ng mundo, mabuting kalagayan, naabot na ninanasa, kundi ang kagalakan, ang tunay na kagalakan ay galing sa Panginoon. Ang kahulugan ng kagalakan, tignan mo lang ang Panginoon. Ang Panginoon, joy in the Lord, joy of the Lord, doon nang gagaling yung joy. That's why without the Lord, no joy. Okay? Tayo po'y manalangin. Pray po tayo. Dakilang Diyos na nasa langit, Panginoon, salamat po sa kagalakan na inyong binigay sa aming puso. Tunay, Panginoon, na ang kagalakan ito ay hindi po dahil ng anumang tinatangkilik o anumang magandang kalagayan meron kami ngayong panahong ito o anumang bagay na naabot namin o nakamtan namin, naninasa namin at napasa amin. Nakita po namin dito na ang mas malalim at tunay na pinag-ugatan ng tunay na kasiyahan at katuwaan at kaluguran ng tao ay yung salitang kagalakan. Na kung saan pagdating po dito sa aming pagbubulay ng inyong salita, nakita po namin na ang kagalakan ay nagmumula sa Panginoon. Sa inyo, Panginoon. O Diyos, salamat po dahil ang kagalakan namin ay hindi katulad ng kagalakan ng mundo. Nawawala, temporal, nasisira, nananakaw, nabubulok. Salamat po dahil kayo ang aming kagalakan. O Diyos, sa aming pong paglalakbay sa paksang ito, nawa Panginoon, sasamahan niyo po kami. Una, ngayon po, ang kahulugan ng kagalakan, sana'y baguhin niyo sa aming buhay. Kasi minsan nadadaya kami. Minsan nadadaya po kami. Na kapag nakita namin ang bulsa namin, wala kaming pera, parang wala na kaming karapatang maging masaya. Kapag minsan nakikita namin na kami may mga sakit, maya-maya may sakit, para naisip namin parang wala na kaming karapatang maging magalak. At kapag minsan wala kami noon, wala kaming katulad noon, nung ibang taong meron, ay minsan parang naisip namin na hindi kami magiging masaya.
Lord, yung pala yung mga daya, meron mas malalim na dahilan ng aming kagalakan. At yan ay ikaw. Kaya muli, Panginoon, nawa kayo po ang aming lubos na makita at makilala sa aming paksang ito na aming tatalakayin. Salamat po, Ama. Pinupuri namin kayo sa dakilang pangalan po ng Panginoon Kristo. Amen.